Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Yung mainam na palakpak para kay El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. Bago kayo umupo, kamayin mo ng inyong katabi at sabihin mo sa Kanya, pinagpala tayo ng Diyos. Pati sa likod, kamayan niyo po. Okay, makakaupo na tayo sa presensya ng ating Diyos. Inaanyayahan ko kayong makinig. Ang ating pong tinunghayan ngayon ay ang talinhaga ng kulungan ng mga tupa. Ang mensahe po na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong tunay na pastol at tunay na tupa. Ang tunay na nakakakilala sa pastol na walang iba kundi si Jesucristo. Alam niyo po, si Kristo simula pa noon hanggang ngayon, siya ang ulo ng simbahan. Siya ang leader ng simbahan. Kaya simula noon hanggang ngayon, walang tigil, walang puknat ang simbahan. Nagabayan tayo sa kanyang mga aral, paraan para gabayan ang ating pamumuhay. Paano nakikilala ng pastol ang kanyang mga tupa? Nagmamahal sa kanya. 1 John chapter 3 verse 1. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Sanlibutan ay daigdig sa lupa na ito na hindi nakakakilala sa Diyos. Kaya nga nakatungtong lang yung paa mo, yung paa ko sa lupa na namumuhay dito. Pero ang totoo, tayo ay anak ng Diyos. Amen? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Anak ba ng Diyos yan? Ano yung unang kahalagahan ng kabutihan ng pastol? Ano po yung number 1? Kilala at minamahal ang bawat isa. Everyone knows and loves each other. Number 2, nangunguna at gumagabay. Leading and guiding. Ang pagiging mabuti ng Panginoon sa atin bilang pastol, nangunguna siya. Kaya alam nila kung saan pupunta at ligtas silang sumusunod. Siya ang nagbibigay ng tamang direksyon at hindi iniiwan ang mga tao sa dilim. Kaya pansinin ninyo, dahil ang Diyos ay nakilala natin, hindi lang basta nakilala natin, kundi nagkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod na ginagawa natin. At dahil kilala mo siya, naglilingkod ka sa Kanya, mayroon kang ugnayan sa pamamagitan ng paglilingkod, ano yung kagandahan ng pagiging Panginoon ng Panginoon sa buhay natin? Ginagabayan tayo. Isa lang din sa paraan, baka akala ninyo, nagustuhan lang ninyo maglingkod, akala ninyo nagustuhan nyo lang ang mag-inquire. Hindi. Pamamaraan talaga ng Diyos yan.
Talagang tinawag kayo ng Diyos para gabayan. Ang ginagabayan sa atin, hindi lang literal na kung naglalakad kayo, tinutulak ka sa magandang daan, hindi yung literal na gano'n kundi yung maintindihan mo yung kanyang salita, magkaroon ka ng karunungan galing sa kanya, at yun ang magsisilbing gabay sa pamumuhay mo. Kaya kung ano yung lalim ng isang taong makilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng salita, hindi ka magugutom. Hindi ka papabayaan. Kasi ganun kabuti ang Diyos na nagpapastol sa atin. Isaiah chapter 58 verse 11. Palagi kayong papatnubayan ng Panginoon. Kayo ay bubusugin kahit na mahirap ang kalagayan ninyo. O, tingnan ninyo ha. Kahit daw mahirap ang kalagayan natin, tayo ay kanyang bubusugin. Palalakasin niya kayo at magiging katulad kayo ng isang hardin na laging nadidilig o tulad ng isang bukal na hindi natutuyo. Kaya kan pagkilala mo talaga ang Diyos at lagi mong inaaral yung Biblia, nakikinig ka, lalo na sino rito may cellphone? Taas nga kami na may mga cellphone. Ang biro ko nga dyan, itapon na lang ninyo ang cellphone ninyo kung walang Biblia. Hindi na nga literal na nagbibitbit ng Biblia. Wala pang Biblia ang cellphone. Kaya kapag inaaral natin ang kanyang salita, ito ngayon na gumagabay sa atin. Kung wala ka naririnig na salita, anong gabay ang gagabay sa'yo? Kaya tignan mo yung mga taong hindi nag-aaral ng salita ng Biblia o salita ng Diyos, tumatayo at lumalakad lang yun sa kung ano lang yun naintindihan nila sa buhay. Kaya tingnan mo kung mga tuwiran, mga matatapang, kung mga tuwiran, basta pag mabait, pero pag nasaktan ka, handang pumatay, mawawasak ang pagiging magkaibigan ninyo, wala na sa kanya nila yan. Kasi nga, hindi naman sila guided ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Ang kabutihan ng Diyos, pinapastulan niya tayo sa pamamagitan ng gawain, simbahan, vicariate meeting, at ambel. Kaya nga ang taong laging babad sa salita ng Diyos, mahahalin tulad natin yan sa pum, yung panghugas ng plato. Ang pum, na panghugas ng plato, pag kinuha mo yan sa tubig, pag piniga mo yan, lumalabas yan tubig. Bakit? Kasi babad sa tubig. Ang taong babad sa salita ng Diyos, pigain man niya ng maraming problema at pagsubok, walang ibang lalabas sa bibig niyan, kundi praise the Lord, purihin ang Diyos. Walang lalabas pag napiga ng mga problema at taon na lingkod na Diyos at babad sa kanyang salita. Ang lalabas lang yan, puro salitain na Diyos.